Max POV. Lapitan mo na, suki na yan dito. Malalaki magbigay ang matandang yan. Tiba-tiba ka dyan. Kapag nagustuhan ka niya, maaari mo pa siyang maging regular na customer. Sulsul sa akin ang babaeng lumapit sa akin. Napatingin ako sa kanya habang may dala akong bilog na tray. Pero wala naman na yung lamang alak dahil kabibigay ko pa lang naman sa isang table. Makapal ang lipstick nito, medyo mababa at maganda ang katawan. Yun nga lang, gaya ni Suzy, kulang na lang maghubad na lang din to sa suot niya. Alam kong hindi normal na bar o club tong pinasok ko ngayong gabi. Dahil nakita ko kanina na may cards na kailangan ka ipakita bago makapasok. Malaki ang lugar at maraming VIP room at halatang mayayaman at kilalang mga tao ang nandito. Di nga ako sigurado kung legal ba ito pero kailangan ko ng pera. Kaya pinagdarasal ko na lang na sana maayos na matapos ko ang gabing to. Ay, hindi ako pwede, waitress lang ako dito. Simpleng saad ko at bumaling sa bartender. 5 beer daw. Ang arte mo, pero na umaayaw ka pa. Bahala ka, ikaw din. Anito sa akin. Di ko na siya pinansin at kinuha ang tray na may lamang 5 boteng beer para dalahin sa next table. Agad kong nilagay ang beer sa mesa. Tatayo na sana ako na mapatingin sa isang lalaki na may hawak na 1,000. Ilalagay sana niya yon sa pagitan ng dibdib ko, pero agad akong tumayo at kinuha ang 1,000 nasa kamay niya bago ngumiti. Kumpara sa lalaking gustong mag-table sa akin kanina, bata pa mga ito. Mga halatang mayayaman lang kaya nandito para maglustay ng pera. Thank you, sir. Agad na saad ko habang malaki ang ngiti pero sa loob ko, parang gusto kong kunin ang isang bote ng beer at ipukpok ko sa ulo niya. Bakit mo kinuha? Ako dapat na maglalagay? Masungit na saad ng lalaki pero nakatingin naman sa dibdib ko. Kumalaw ang pangako. Binalik sa kanya ang pera. Hindi ako papayag na ilagay niya yun sa dibdib ko. Hindi ako papayag na manyakan niya. Sa iba na lang ninyo ibigay. Saad ko na nakangiti habang pilit itinatago ang gigil ko. Tinakip ko sa dibdib ko ang tray na hawak ko. Aba, ang arte mo ah. Ipokpok ka rin naman gaya nila. Piko na saad nito at napatayo na. Inawakan siya ng isang kasama para paupuan muli. Waitress po ako rito. Hindi ba yarang babae na pwede ninyong bastusin? Matapang na sagot ko sa kanya. Hindi porket binigyan niya ako ng tip, may karapatan na siyang insultuhin ako. Mukhang magbibigay lang naman siya para makambambastos siya, kaya isaksak niya na lang sa baga niya. Kahit nakakapanghinayang yung 1K, hindi naman ako papayag na mahipuan niya, no? Ano bang pagkakaiba ninyo? Sa suot mo pa lang, hindi ba bayarang babae ka? Patuloy nito. Naikuyom ko ang kamao ko. Malapit nang mapitas ang pagtitimpi ko. Pero sinusubukan kong habaan pa ang pasensya ko dahil ayoko ng gulo. Pre, enough. She said she's a waitress, then she's a waitress. You can get another girl, but you don't have to insult her. Mahinahong saad ng lalaking kasama nito. Nanghihingi ng pasensya na tumingin to sa akin. Mabuti pa to, mukhang mabait. Hindi kagaya ng kasama nito na akala mo kung sino. Pasensya ka na. Paghingi niya sa akin ng paumanhin. Lasing na lang. Tukoy nito sa kaibigan. Sige na, pwede mo na kaming maiwan. Anito pa at hawak-hawak sa braso ang lalaking nang insulto sa akin kanina. Habang ibang kasama naman ito ay nakatingin lang sa amin. Tumango naman ako at mabilis na tumalikod. Napansin ko pa masamang tingin sa akin ng lalaking tinanggihan kong bigyan ako ng tip. Sigurado akong bibigyan lang niya ako ng tip para makachancing siya. Muli kong hinila ang damit na suot ko para takpan ang dibdib ko. Kahit anong gawin ko, lumalabas pa rin talaga. Hindi gaya nung isang kasama ko na parang wala namang lumalabas sa kanya. Kasalanan to ng dibdib ko. Bakit kasi hindi na lang ako cup A? Bakit sa dami ng babae sa mundo, ako pa naging cup D? Di na nga ako makahinga sa higpit ng pagkakatali ng 2 dulo ng suot ko para hindi matanggal. Nahihirapan din ako dahil parang gusto ko palaging hilahin ang mga telang nakikita ko para ipantakip sa akin. Ano nangyari? Napalingon ako kay Suzy na magsalita siya. Sumimangot ako. Wala, may bastos lang. Simpleng sagot ko. Nakita ko ang nangyari. Kapag binabastos ka ulit, umalis ka agad. Ganyan naman sila, porket mapera, akala nila pati pagkatao mo. Nabili na nila? Mapait na saad ni Suzy pero nakangiti ito. Basta, pigilan mong wag manapak.
Mahirap kalaban ng mga yan, alam mo naman ang mga mayayaman, iwasan mo na lang. Paalala niya sa akin. Tumango ako sa kanya at may tumawag muli sa akin. Kaya naging abala na akong muli. Pero nang magbigay ako ng alak sa bar kung nasa na matandang gusto kong i-table kanina, bigla nitong inipo ang hita ko kaya mabilis akong lumayo. Hahampasin ko sana siya ng tray na hawak ko pero muli kong naibaba ang kamay ko nang maalala ko. Nginisihan pa niya ako at akmang hahawakan ako sa kamay pero umiwas ako. Maupo ka muna dito sa amin. Kami nang bahala sa gabi mo. Malaking ngiti sa akin na matandang lalaki. Pasensya na po pero hindi pwede. Nakangiting saad ko pero nanatiling magkalapat ang mga ngipin ko habang nagsasalita ako at may peking ngiti sa labi ko. Ang arte mo naman. Ayaw mo bang maging masaya ngayong gabi? Kayang-kaya kitang dalhin sa langit. Bastos na saad nito at nagtawanan ng mga kasama niya. May mga babaeng kasama ang mga to pero hindi mga babae dito sa club. Pero halatang mga bayaran din. Baka gusto niyong mauna na kayo sa langit. Pwede ko kayong ihatid. Kaso, sure ba kayo sa langit ang tungo niyo? Mapang-uyam na tanong ko. Tumalim ang tingin niya sa akin. Halatang nagalit to pero wala akong pakialam. Tanggap ko nang mapapagalitan ako ni Madam kung sakali. Pero hindi ko na mapapalampas pa ang mga pambabastos na inaabot ko ngayon. Ubos na ang pasensya ko. Tinaas nito ang kamay at nakita ko ang tinawag niya. Si Madam na nagliwanag pa ang mukha na makita ko. Yes, Mr. Ricador? I want her, Loren. Saad ng matanda kay Madam at tinuro ako. Ngunit pakipot, pwede ko ba yung bigyan ng leksyon? Ngumiti si Madam sa matanda kaya kinabahan ako. Kapag pumayag siya na itable ako ng matandang to, tatakbo na talaga ako. Wala na akong pakialam pa kahit di na ako mabigyan ng sweldo, pero hindi ako papayag na itable. Wala sa usapan yun. Pinagtitiisan ko na nga ang suot ko. Kating-kati na nga akong suntokin ang bibig na matandang nasa harap namin ngayon pero pinipigilan ko. I'm sorry, Mr. Ricador, but someone already booked her first? Sagot ni Madam. Nagtatakang napatingin naman ako kay Madam. Paano may booking ako? Wala yun sa usapan. Sino naman? Mas malaki ang ibabayad ko. Kilala mo ko. Hindi problema ang pera sa akin? Mayabang na sagot ng matanda, kaya lihim akong napaismed. Regular na ako rito, kaya hindi ba dapat pagbiyan mo ko? Tsaka mukhang bago to, kaya baka naman pwedeng mauna muna ako. Puno ng pagnanasang pinasadahan ng tingin. Nanggigigil na talaga ako sa matandang to. Hindi na ako uulit pang umextra sa ganitong trabaho. Madali nga ang kita pero gago naman karamihan ng mga customers. It's Mr. Pentocorvo. Nakita ko ang pamumutla ng matanda nang banggitin ni Madam ang apelidong ngayon ko lang din narinig. Nang hilahin ako ni Madam palayo sa table, hindi na nagsalita at reklamo ang matanda na para bang nabahag ang buntot nang marinig ang apelidong nabanggit kanina. Umakyat kami sa second floor. Sabi kasi ni Madam sumunod ako sa kanya, kaya wala ako nagawa kahit nagdadalawang isip ako. Nagsisimula na ako magsisi sa pinasok ko. Madam, wala po sa usapan ito. Nandito lang ako para maging waitress. Saad ko nang sumenya siya sa akin na pumasok na sa loob. Alam ko, pero malaki ang handang ibayad ng taong nasa loob. Sagot nito at tumingin sa CCTV na umiilaw ng pula, kaya maging ako'y napatingin doon. Mr. Pentocorvo is watching us right now. Kaibigan niyang nasa loob, huwag kang mag-alala. Wala siyang gagawin sa'yo, gusto ka lang raw niyang makita. Paniniguro sa akin ni Madam. Ngunit nanatili akong nakatayo at walang balak na pumasok. Nasa tapat lang ako ng pinto. Sino po ba si Mr. Pentocorvo? Siya ba ang big boss nila, Madam? Bakit takot na takot siya doon? Maging yung manyak na matanda kanina na nahimik nang marinig ang pangalan na yon. Sino ba yon? He is a businessman. Kita ko ang takot sa mata niya nang sabihin yon. Businessman lang pala, ba't parang natatakot siya? No one wants to mess with him, and the person inside is one of his best friends. Gagawin ba akong regalo ng lintik na businessman na yon sa kaibigan niya? Madam, uuwi na lang po ako. Wala naman to sa usapan. Nang sabi, waitress lang ako dito eh. Pakiusap ko sa kanya. Hindi po ako babae. Ibig kong sabihin, tomboy po ako. Napilitan lang akong tanggapin ang trabahong to dahil kailangan ko ng pera. Pag-amin ko sa kanya. Kung kanina ilang lalaki na ang pinigilan kong hindi masapak, baka ngayon, tuluyan na ako makapanapak kapag binastos ako. Mukhang big time ang nasa loob dahil nasa loob ng isang VIP room. Pero kahit na. Di naman kasi ako gaya ni na Suzy na walang pakialam kahit hinihimasimas na ng mga manyaki sa baba.
Milyon. Milyon ang maaari mong kitain kapag pumasok ka sa loob. Bigla akong natigilan sa sinabi ni Madam. Milyon? Napatingin ako sa pintong nakasara. Napalunok ako. Bigla akong natempt. Parang kailangan ko lang pumikit at lunukin ang maaaring mangyari ngayong gabi. At pwede na ako maging milyonaryo kung sakali. Hindi na ako mahihirapan. Magiging milyonaryo ako pero kapalit nun, maaari akong babuyin sa loob. Umiling ako. Kung buri ko naman ang kapalit, hindi ko pa rin kaya. Iniisip ko pa lang na mamanyakin ako sa loob. Baka hindi milyon na makuha ko, kundi baka makulong ako dahil hindi ako sigurado kung hindi ko ba mabubugbog ang nasa loob. Baka nga mapatay ko pa kapag ginawa ako ng kamanyakan. Kahit sabihin ni Madam na walang gagawin sa aking masama, hindi ako naniniwala. Gano'n naman sinasabi palagi eh, pero kapag nasa loob ka na, no choice na. Muli akong tumingin kay Madam. Umaasa ang mukha niya na pumayag ako. Mariin akong umiling sa kanya. Hindi ko pa rin kaya kahit napakalaking pera ng usapan. Magtatrabaho na lang akong mabuti. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla. Bumukas ang pinto na nasa tapat ko at may lumabas na braso doon. Bigla akong hinila papasok kaya't napasigaw ako. Pero nakulong ang sigaw ko nang bigla akong halikan at isandal ako sa likod ng pinto na nakasara na ngayon. Medyo napaigik pa ako dahil tumama ang likod ko sa pinto. Nagpapanik ako. Hindi ko makita ang mukha ng lalaki kaya umakma akong susuntukin siya. Pero mabilis niyang nahawakan ng dalawang kamay ko at itinaas yon. Inipit din niya ang binti ko ng binti niya kaya hindi ako makagalaw. Kinulong niya ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mariin kong tinikom ang labi ko lalo na nang tinangka niyang ipasok ang dila niya. Gusto kong maiyak pero biglang bumalik lahat ng luha ko nang pakawalan niya ang labi ko. Open your mouth, Princess Anime. You need to be punished. Mapanganib na saad nito. Ramdam ko ang galit niya dahil sa mariing hawak niya sa mga pulso ko. Anong ginagawa niya rito? Medyo nakahinga ako na maluwag na malaman kong si Warren ang lalaking kaharap ko ngayon. Hindi ko man makita na maayos sa mukha niya dahil dim na masyadong ilaw pero kilala ko ang boses niya. Idagdag pang siya lang naman tumatawag sa akin ng buong pangalan ko. Nang muli niya akong halikan, mas diniin ko pa ang pagkakalapat ng mga labi ko. Marahan niyang kinagat ay ibabang labi ko, kaya naibuka ko ang bibig ko at sinamantala na yon para ipasok ang dila niya at mas pailalimin ang halik. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko pero nang muli niyang kagatin at tilahin ay ibabang labi ko, gumanti ako sa kanya. Pero mariin ko siyang kinagat, dahilan para mapalayo siya sa akin at mabitawan niya maging ang mga kamay ko. Max, I told you not to bite hard. Galit na saad nito at pinindot ang switch ng ilaw na nasa may gilid ko. Nagliwanag ang buong paligid. Nakita ko siyang nakitakip sa bibig niya, tila nasasaktan. Bakit ka kasi naghahalik biglang bisit ka? Asar na tanong ko sa kanya. Kinabahan ako ng sobra dahil sa ginawa niya. Akala ko may manyakis nang magsasamantala sa akin, siya lang pala. Kung sinabi agad ni Madam na si Warren palang nasa loob, hindi sana sobrang kaba ko nang biglang may humila sa akin papasok. Sabi kasi, best friend daw ni Mr. Pentocorvo. Hindi ko naman kilala kung sino si Pentocorvo na yon, kaya akala ko kung sino na. We are supposed to have a lesson right now. Sagot nito at biglang nagsalubong ang mga kilay. May trabaho ko, kaya pwede ba? Hindi ka dapat pumarito at mas lalong di ka dapat nangahalik bigla. Alam mo namang di tayo talo-tol. Tinawag ko pa siyang tol para ipaalala sa kanya na tibo ako at hindi straight na babae. Trabaho? You're flaunting your body with those men. Yan ba ang trabahong sinasabi mo? Kailan ka pa natutong magsuot ng ganyan? Galit na tanong nito habang nakatingin sa amin, kaya napatingin ako sa katawan ko at tinakip ang dalawang braso ko sa tapat ng dibdib ko. Do you even have an idea what kind of place this is? This is no different with a cabaret. Those men here to have drink and find a woman that can warm their bed. And you are working here? Tumataas na ang boses nito. Parang ang gusto nitong pilipitin ng leg ko pero pinipigilan niya. Wala akong ginagawang masama. Depensa ko. Kahit sabihin niyang cabaret ang lugar na to, hindi naman ako nagbebenta ng laman. Tsaka ngayong gabi lang naman, extra lang ako dito dahil sabi ni Suzy, madali ang kitaan dito. Di ko naman alam na gantong papasuot sa akin. Nandito na ako at kailangan ko ng pera kaya nagtsaga na lang ako. Though para talaga akong hubad sa suot ko. Ngayon lang ako nagsuot ng ganito. Wala kang ginagawang masama pero yung mga tao sa baba
I saw how they looked at you. You look like a prey they want to eat. You are showing too much skin? Malakas ang boses na saad nito. Hindi ko alam kung kanino siya galit. Sa akin ba o sa mga lalaking tumitingin daw sa akin? Do you think you look sexy on that? That's cheap, princess. And I don't want you to look like that. Hinubad niya ang jacket at mabilis na hinagi sa akin. Tumakip pa yon sa mukha ko dahil hindi basta na lang niya inihagi sa akin. Tinignan ko siya na masama pero mas masama ang tingin niya. Kaya mabilis kong sinuot ang jacket na bigay niya at sigurado ko naka-zipper yon hanggang leeg ko. Matangkad siya kaya abot hanggang kalahating hita ko ang jacket na suot ko. Nang maisuot ko yon, saka pa lang ako naging komportable. Di kaya kaninang parang hubad ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko nga may kabag na yata ako lalo na't wala pa akong kain. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako palabas pero nanatili ako sa pesto ko. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Hindi ko pa nakukuha ang sweldo ko. Sayang naman kung di ko tatapusin. May trabaho pa ako? Saad ko at binawi ang kamay kong hawak niya. Forget it. You will not work here again, Princess Anime. If you don't want me to burn this whole damn place. Pagbabanta niya sa akin. May napansin ako. Tinatawag niya ako sa buong pangalan ko kapag aasarin niya ako o kapag galit siya. Kasi kapag normal na usap lang, Max din naman ang tawag niya sa akin. Hindi mo magagawa yon? Alam ko naman, tinatakot lang niya ako. Makukulong siya kapag ginawa niya yon. Yeah, but Enzo's man can do that for me. Try me. Hamon niya sa akin, kaya natahimik ako. Ang alam ko lang, artista si Sir Enzo kaya hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niyang may mga tauhan ng kaibigan niya na kayang sunugin ang buong lugar. Kilala ko na silang magkakaibigan dahil pumupunta sila sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at nakikita ko sa TV si Sir Enzo. Bakit parang sinasabi niya na gangster ang kaibigan niya? If you need a job, I told you I can give you one. No, I can even give you money without working. Just don't come back here again. If you need money, just tell me. I have a lot of it. Galit pa rin saad nito. Mukhang frustrated pa rin kahit maayos naman ang itsura ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit galit siya Tsaka alam kong marami siyang pera, pero di naman pwedeng basta na lang akong humingi sa kanya. Pwedeng sabihin na magkaibigan kaming dalawa, pero di naman ako mapagsamantala para perahan siya. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para kumita ako. Tol, di naman kaya sugar daddy. Tigil-tigilan mo nga ako kakatawag mo sa akin ng tol. Talo na at ganyan ang suot mo. You are acting like a man but you chose that kind of work? Sarcastic niyang tanong sa akin kaya napayuko ako. Tsaka wala akong pakialam kahit magmukha akong sugar daddy mo basta wag na wag ka magtatrabaho muli sa gantong lugar. Desperada na nga kasi ako magkapera. Kailangan kong may maipadala sa kapatid ko. Kailangan niya ng panuwisyon. Di naman kasi mauunawaan ng mayayamang kagaya niya ang mahirap na kagaya ko. Isa pa, pangit naman ang isang tomboy na gaya ko, may sugar daddy. Parang first class pokpok lang ang dating ko. Di naman ako gold digger. Kailangan ko nga ng pera. Sinabi ko na sa'yo, kaya kitang bigyan, kahit magkano. Napipikon na ang sagot nito. Wala namang dahilan para bigyan mo ako ng pera. May pride naman akong tao, hindi porket galante siya, sasamantalahin ko na. Then give me a reason to give you all my money. Be my girlfriend then? Seryosong saad nito. Tarantado ka talaga, no? Asar na saad ko. Girlfriend? Alam niyang hindi kami taro tapos sasabihin niya maging girlfriend niya ako? Pinaglalaroan ba ako ng bugok na to? Akmang susuntukin ko siya pero nahawakan niya ang kamao ko. Humakbang siya papalapit sa akin kaya muli akong napaatras at napasandal sa likod ng pinto. Mas tarantado pa ako sa inaasahan mo. Kaya't subukan mong bumalik ulit dito. Gagawin ko talaga lahat ng sinabi ko. Mababa ang boses na saad niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Susunugin kong lugar na to at sisiguraduhin kong hindi ka makakatikim ng babae gaya ng gusto mo dahil bubuntisin kita. Kalmado pero puno ng pagbabantang bulong niya sa tenga ko, kaya nanlaki ang mata ko. Nagangalit ang bagang na minura ko siya. Sure, parang gusto ko siyang tadyakan. Buntisin, anong akala niya sa akin? Bubuka ka ako sa kanya? Ulul ba siya? Nagtama ang mga mata naming dalawa. Matalim ang tingin ko sa kanya habang nakangisi naman siya sa akin. Hinihipan niya ang ilong ko kaya napapikit ako. Buwisi talagang lalaking to. Let's go. Nang muli niya akong hilahin palabas ng VIP room, hindi na ako kumontra pa sa kanya.
Nagmamadali pa niya akong hinila pababa ng hagdan. Nakita ko pa si Suzy na nakasunod sa amin ng tingin. Habang si Madam naman inabot kay Warren ang bag ko, na mabilis naman itong inabot bago nagpatuloy palabas. Nang buksan niya ang pinto ng kotse para pasakayin ako, hindi na ako umimik. Hindi dapat ako pumapayag na itrato niyang parang isang mahinang babae. Pero naging sunod-sunuran ako sa kanya. Lalo na kapag nakikita kong galit siya dahil baka nga may gawin tong kung ano. Ayoko na eskandalo. Hindi ko inaasahan na malalaman niya ako nasan ako at pupuntahan pa niya ako. Mas lalong hindi ko inaasahan ang reaksyon niya. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Kalong ko ang bag ko. Kita ko ang seryosong mukha niya habang nagmamaneho. Mukhang galit pa rin siya. Napailing ako. Bakit pa siya ganito? Daig pa niyang jowa ko nagagalit dahil nahuli niya ako sa ganun trabaho? Tropa lang naman kaming dalawa pero kung makareact siya ganyan. Paano mo nalaman kung nasan ako? Pagbasag ko sa katahimikan naming dalawa. Nabibingi na kasi ako sa sobrang tahimik. Hindi ako sanay na tahimik siya. Late na kaya hindi na traffic sa daan. Mabilis din siyang nagmaneho kaya't siguradong makakarating agad ako sa apartment ko. I have my ways. Lumingon ako sa kanya. Bakit? Galit ka? Should I be happy? Balik tanong niya at saglit na tumingin sa akin bago muling tumingin sa unahan. Umigting na naman ang panga niya. You're almost naked with your dress. Since when did you learn to wear that kind of dress? Salubong ang kilay nito kahit di siya nakatingin sa akin. Yun kasi ang parang uniform doon. Tsaka waitress lang naman ako, hindi naman ako gaya ng iba na nagpapatable. Marami na nga akong muntik na suntukin dahil mga bastos. Pagkukwento ko sa kanya. Nalukot ang mukha ko na maalala ko ang matandang gusto akong i-table kanina pero nang marinig niya kung sino nagpapatawag sa akin sa VIP room, biglang nabahag ang buntot at hindi na nagsalita. Alam mo kung anong lugar yon. Sa tingin mo ba talaga hindi ka mababasto sa suot mo? Wag na wag mong uulitin na magtungo at magtrabaho sa ganong lugar. I am warning you. Hindi ako nagbibiro, princess. Seryoso pa rin saan nito? Nalukot ang mukha ko sa tawag niya sa akin. Mas pangit pala kapag unang name ko lang ang binabanggit niya. Oo, pero baka pwede. Huwag ka rin manghahalik bigla. Makahalik ka naman parang di tayo talo. Nakasimangot na saad ko. Tumingin siya sa akin at gumisi, pero hindi siya nagsalita. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Nang makarating kami sa tapat ng apartment ko, mabilis akong bumaba ng kotse niya. Salamat. Saad ko bago ko sinara ang pinto ng kotse at mabilis umakyat ng hagdan patungo sa apartment ko. Binuksan ko ang bulsa ng bag ko para kunin ng susi, pero napatingin ako na makita ko si Warren na naglalakad palapit sa akin. Kinunutan ko siya ng noo. Akala ko umalis na siya dahil hindi ko naman siya niyayang pumasok pa sa tinutuloyan ko. Gabi na kasi kaya bala ko na magpahinga. Nasayang lang ang pagod ko at ginawa kong pagtsatsaga para kumita ngayong gabi dahil wala naman akong naging sweldo. Baka hindi na ako bigyan ni Madam kasi umuwi na ako. Kapag hindi naman ako umuwi, baka naman anong gawin ni Warren doon. Napamulsa siya habang hinihintay niya ako mabuksan ng pinto. May balak pa talaga siyang pumasok at alam ko, kahit itaboy ko siya, hindi siya makikinig sa akin. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko sa kanya na mausisaan ko na ang pinto, pero hindi ko pa pinipihit ang seradura. Sumandal siya sa gilid ng pinto ko habang nakangisi, ngunit parang kinakabahan ako sa ngisi niya. No, I am still mad, and you need to learn your lesson.